din natin sa labas para mas makita niyo yung... So hello guys, ako nga pala ulit si Carl. Nandito tayo ngayon sa aking table. At guess what, kung anong gagawin natin ngayon? Mag-unboxing tayo ngayon. Packaging microphone. Kasi ang ginagamit ko lang talagang ang microphone ko. Katulad ngayon, ginagamit ko lang yung earphone lang na JBL. Kaya kung mapapansin niyo sa mga video ko, so guys, ako nga pala ulit si Carl. Kung mapapansin niyo sa video ko, kitang-kita niyo yung mga tali-tali sa leg ko na nakalabit pa yung headset or earphone. Kaya naisipan kong bumili ng microphone para mas maganda din yung record ng voice natin, para malinaw at walang hangin. Sana maganda to, kasi cellphone lang din yung ginagamit ko wala pa tayong GoPro, kaya tis-tis lang muna tayo sa ganito. Tarang, user manual. So ito, grabe nga, ang haba nga ng tali. Pwede itong pang hanggang second floor. So ito na yung pinaka microphone nya. Ito na yung pinaka foam. Liit. Mamaya testing natin yan ng walang foam sa merong foam. Tignan natin kung gaano siya talaga kaganda. Yan, ganda. Ayos. Pag magdi-DSLR kayo, pwedeng ito lagyan nyo ng battery. Pero dahil naka-cellphone lang tayo, hindi na natin kailangan lagyan ng battery ito, kasi cellphone lang naman yung gagamitin ko. Ito na yung gamit ko na yung may foam, at gamit ko na yung mismong boya na kompleto na yung recados nya. So sana maganda tong sound, at panigurado ito na yung lagi kong gagamitin. So, gagamitin ko sa mga ride at recording ko, sa vlog ko lang. So, yun. May unbox pa tayo na next. Ito na yung next na i-unbox natin. Yan. Anong laman? So, bumili ako ng portable na stove. Dahil maglilipat bahay na ako. Joke lang. Magano tayo? Magluluto-luto tayo sa ride natin. Meron na ako dati. Ito siya. Malaki siya. Tapos meron siyang para sa hangin, para hindi mapatay yung apoy sa loob. Ano na kasi to, sira na yung igniter nya. Pati malaki siya masyado compared dito na maliit lang. Yun nga, portable nga siya. Meron isang klase na compact lang din siya, kaya lang hindi ko yun yung binili. Mas gusto ko yung ganito kasi mas safe siya. Pwede siyang nakalayo. Kasi yung iba kasi nakarekta dito. Nakarekta siyang nakaganyan. Syempre, umiinit to Mahirap nung umabot dito yung init. Baka mamaya pagsimulan pa ng sunog at magbayad tayo ng milyones sa government. Almost half kilos, diba? Pati bulky din siya. Tapos ito, medyo nakakasugat siya ng kung ano-ano sa loob. Compare dito na 200 ml lang, 200 grams lang. 200 grams lang nakapaa niya. So, ganyan. Hindi siya pwedeng indiretso siya dito. Kasi ito pang ganito siya, ganyang itsura. Masyadong mabigat pag ganito. So, ganito lang yung gagamitin natin. Butane lang. Adapter para dito. Pasok naman siya dito. Yan. Tapos ikot lang siya para mag-lock. Yan. Yan, itatry natin. Konting gas lang tayo dito. Yan, konti lang. Kita pero may ito yan. Huwag nyo akong gagayahin. Baka sumabog ang kwarto nyo.
Tapos tayo dito sa pangalawang unboxing natin. Ang susunod natin ito. Napakalaki na ito. Alcoholan ulit natin. Kakadating lang din ito. Kaya ayun. For safety. Dahan-dahan lang, masyadong sinagad ng ano eh. Baka magunting natin yung pinakalaman. So ingat lang guys. Kung mapapansin nyo to, tubigan siya na collapsible. 700 ml yung kasya dito. So maganda to kasi pag nasa bundok kayo o kaya nasa ride, pag naubusan ka ng tubig, pwede nyo siyang ibulsa or i-collapse na lang. So pwedeng uminom dito. Ayan. So kung wala ng tubig, yan, i-collapse lang natin. 'Di ba? Ang dami niyang purpose. Mura lang din to. I-link ko na lang sa baba. So ganyan lang siya. So 'di ba? Okay na okay siya. So ito naman ang susunod natin. 25 liters. So laki pala na ito. Di magkasya sa screen. Laki na ito guys. Gusto ikutin. Ayan. So, di ko lang kung paano ko to umpisahan kasi napakalaki. Hindi magkasya dito sa screen natin. Butas. Ano siya? Dry bag to na malaki. 25 liters ng dry bag. So, may compartment siya dito. May reflectorize siya. Tapos dito may sabitan siya ng mga gamit-gamit. Tapos dito may pwedeng lagyan ng kung ano-ano na papeles. Yung likod niya, pwede na rin siyang gawing backpack. Tapos meron din siya pang waist, pang higpit. Yan, diba napakaganda. Tapos gusto ko lang kasi dito, padded siya. Compare siya dito. Compare sa una kong bag ito, na dry bag lang. 23 liters, ano lang siya. Ganito lang, strap lang siya. Unlike dito, pwede siyang gawing bag talaga. Dito tama eh. Masyadong malaki tong bag. Kaya using ko lang, babaguhin ko yung setup ng camera ko. Pagpasensyaan nyo na, tinayo ko na yung camera para makita siya ng buo kasi napakalaki niya eh. So ito, ayan, ganyan siya kalaki. Ayan, may malit lang siya na compartment. Tapos dire-diretso na yun sa loob. Basta ito, lalagyan ko siya ng laman para makita nyo kung gaano siya kalaki. Ayan, dalawang ikot lang pala para siya malaki. Ayan, pag ganyan siya, kung pag ilalagay ko siya sa bike, pag ganyan siya. So, ito na yung binili ko. Ito na yung tactic bags. Mamaya, tatry natin sa labas at titignan natin kung magkakasya sa bike ko. So, compact na compact siya at waterproof talaga siya. Siguro kasya dito, 1, 2, 3, 4 days na bike packing ko. Kasya dito. Kasama na dito yung tent. So, kung mapapansin nyo, medyo malaki talaga yung bag kasi nilagyan ko lang nila ng kung ano-anong gamit. Pero kung depende sa ride kung gaano siya kalaki. Kung 3 to 4 days, ganyan siguro siya kalaki kasi nandyan na rin nakalagay yung tent ko. Tapos sa front bag, dyan nakalagay yung camera, etc. O kaya yung mga pangluto ko, dyan ko ilalagay. Tapos ito naman sa back, ganyan siya kalaki kasi nandyan yung tent, sleeping bag at kung ano-ano pang mga bagay. So gagawa na lang ako ng video na kung paano mag-pack ng 3 to 4 days or 1 to 2 days na bike packing. Kaya ganyan yung setup ko na may malaking bag sa likod. Kasi pag nasa site na kayo, parang isang bitbitan ko na lang lahat ng gamit ko. Nandiyan na yung tent or kung ano-ano pa. Pati pwede kong gamitin pang hiking.